Hello, welcome to the demo of our craft business template. So the goal of this template is to help you track your sales and inventory, generate invoice, track order status, set pricing based on your target profit margin and total computed cost of goods sold. So let's start with the settings tab muna. So in this tab is where you set up the template. So this is where you input your material categories, product categories, until modes of payment. So, nag-add naman ako dito ng mga notes on what to input per column. Ayan, para may guide din kayo. So, in this template then, compiled ang materials inventory and the products inventory. So, sa materials inventory, this is where you track your raw materials like yung yarn, beads, clay, packaging, fabric, and other supplies. So, sa products naman, dito nyo input yung mga finished na items ninyo, pricing, units sold, and yung current stock. So, balik tayo sa materials inventory. So, for the materials inventory, input the material ID on the first column, name sa second column, and then mag-select lang kayo ng category, unit of measurement, supplier, and the unit cost. So, for the starting inventory, ito yung beginning inventory ninyo before you use the template. Ayan. And then yung stocks in and the stocks out naman is based sa entry ninyo naman sa stocks in and stocks out tracker. Then, automated na yung computation ng latest inventory and status. So, ang basis natin for status is tong minimum stock column. So, for the minimum stock column, this is your reorder value. So, kapag below na yung latest inventory nyo is below the set minimum, matitrigger yung system to restock the item. Sa products inventory, same lang naman siya sa materials inventory. Ang difference lang, meron lang tayo selling price column and COGS column or yung cost of goods sold niyo. And then automated din ang computation ng profit and profit margin per item or per product. Yan, and then status, automated din yung computation. And as you can see, color-coded din pala yung mga low stock and out of stock. Para madali lang later at a glance makikita na ninyo kung ano yung mga need na restock na items. Though, magre-reflect din naman to yung mga need na restock na products and materials sa dashboard. So, moving on sa invoice tracker naman. So, dito nyo input lahat ng orders or transactions. So, mag-example tayo dito. Automated yung invoice number dito. Kapag first pa lang, input na lang ninyo INV001 kapag first. And then, after that, automated na yung computation. So, for the date, double-click. Invoice due date, double-click lang din. Then, enter yung business details ninyo like yung name, email, and address. And then, customer details naman dito. And then, address, contact number. And then, itong mga colored filled columns and rows na to, automated yung computation yan or nag-auto fill yung mga yan. So, mag-input lang kayo ng data dito sa mga white filled na columns. Ito colored lang, automated din to. Okay, so kapag nagsalag ako ng product ID dito, as you can see, nag-autofill na yung ibang rows. And then, mag-input lang ako ng quantity. Ayan, tapos, automated na rin yung ibang computation. Now, kung may delivery fee, ayan, input nyo lang din dito. And discount kung meron. Then, yung total, ito na yun, 6,483. Now, dito sa kabilang, naman, part ng sheet, dito nyo input yung transaction fees kung meron. So, for example, 2.5% and 200 pesos packaging na for the entire order na 300 or 100 pesos. So, ang net sales na lang ninyo, ito na lang, 5,683. And then, ang gross profit, 3,572. Profit margin, 58.72%. So, automated na yung mga yon. Then, mag-select lang kayo dito ng point of sale. Kapag confirm na lahat ng details, input nyo lang, click nyo lang tong save invoice and then click yes. And then, give time lang sa system para mag-generate ng invoice.
So, kapag okay, and mag-open na rin sa next tab yung invoice. Ito ready na for printing or pwede nyo screenshot para ma-save or send sa clients ninyo. Then, lahat din ng entries from the invoice tab mag-reflect din dito sa invoice log sheet. Ayan. So, from column B to column Q, automated na yan. So, lahat din ng colored filled columns, automated. And for the payment column naman, nakadepend siya sa mga entries sa income tracker. Then, balance auto-compute na rin. Same with the payment status. And then, dito, meron din ako in-add na column to view yung invoice para later, madali na lang i-review yung mga orders ng client kapag nagpe-prepare ng orders. Then, huwag kalimutang i-update yung order status. So, sa computation pala ng sales and inventory, hindi kasali yung mga canceled na items sa sales. Okay, next naman is sa orders database. Sa orders database, automated lahat to ng colored filled columns. Ang gagawin na lang dito, i-update yung status per order. So, sa income tracker, kapag nag-click ako dito ng invoice number, mag-auto-fill yung customer data, due amount, and yung balance. And then, meron tayong 2 tables dito, deposit and full payment. Kung nag-accept kayo ng DP or 50%, ganyan. So, for example, deposit at the start of the project and then full payment before i-hand over yung items. So, nag-deposit siya, for example, lang 3,000 through bank transfer. And then, nung 4 naman, ayan, tapos settle na yung balance, 3,483. Ayan, so, nag-zero out na yung pending amount niya. So, hindi nyo na kailangan pumunta pa dun sa invoice log just to check kung ilan pa yung balance per invoice. So, andito na lahat. One line na lang per invoice yung payments nila. So, sa expense tracker naman, very basic lang to. Just input the date, category, description, amount, and the payment method. Then, nakalink na rin siya sa dashboard. Then, here, nag-add din ako ng simple na pricing calculator. So, mag-select lang kayo ng product. Ayan. So, dito, nag-example ako. And then, pwede rin kayong mag-add ng image. So, para mag-add ng image, click Insert, click Image, and then Insert Image over Cells. Then, mag-select kayo ng image or mag-upload kayo ng image dito. Ayan. Tapos, i-fit nyo lang dito sa space. Then, nag-add din ako ng another box for your product description or additional details. Pwede lang din dito. Then, input nyo lang din dito yung, for example, quantity per batch or per recipe. For example, 4 pieces yung mapoproduce nitong log na to, itong batch na to. And then, 60% ang set na profit margin. Now, for the labor naman, meron kayong option to select per hour or per day, and then mag-auto-compute na yung total for you. Ayan. Then, sa materials and packaging, mag-select lang din kayo dito. And then, for the unit cost and yung total, automated na rin. Based sa set pricing ninyo dun sa materials tab. And then, based din sa mga entries ninyo dito sa labor cost, packaging, and materials, mag-auto-compute na yung total cost of goods sold ninyo. And then, with your set profit margin, ito na siya, yung selling price ninyo na 1,160. So, kapag in-adjust ko yan, mag-update din yung selling price. Okay. Now, let's go back sa may dashboard tab. So, sa dashboard tab, ito na yung summary ng cash flow and inventory ninyo. So, dito, double-click lang ninyo yung start date and yung end date. So, kapag yung data dito naka-base dito sa start date and end date, so, it means yung total sales, lahat ng to, ng cash flow and inventory, from May 1 to May 31. Ayan. So, meron din ako dito mga in-add na charts. Meron tayong monthly sales overview para makita nyo din yung trend throughout the year. Then we have the expense breakdown for that specific period to top 10 products and yung mga restock alert kung ilan ang need restock sa products and ilan yung mga need restock na materials.
Then yung first table is your cash flow and summary din ng orders per month for the set year. So kapag pinalitan ko to, mag-update din yung table. Yan. Then yung next table naman is yung daily sales and orders summary. So based din sa selected na date. So kapag pinalitan ko to, mag-update din yung table na hanggang 14 lang siya. So, almost same lang siya ng layout dito. Number of orders, sales, yan. Lahat. And then, nag-add din ako dito ng top 10 products based on sales. So, yan. And then, breakdown ng expenses. Then, nag-add ako dito ng mga need na restock na products. Ayan. Based dun sa materials inventory and products inventory. Tapos, ilan so far yung available per item or product, ayan. And then, nag-add din ako ng another table for pending payments. So, sino pa yung may mga pending na payments, ano na yung status ng orders nila, anong invoice number, and kung kailan ba dapat yung due date. So, nandito na rin yan sa dashboard. So, yan lang naman for this tracker. If you have any questions or concerns, or kung may mga suggestions pa kayo to improve the system, just let me know. Thank you.